Katulad ng ating discussion sa Module 5, merong iba't ibang hazard o panganib sa lugar na ating pinagtatrabahuhan. Pero hindi lang katulad ng mga safety hazards ang matatagpuan sa ating mga workplaces. Maaring nandirito rin ang mga paglabag sa ating mga karapatan bilang isang manggagawa. Ano-ano nga ba ang mga karapatan ng manggagawa at ng mga employer? Pag-usapan natin yan dito sa Module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers. At welcome back sa isa na namang ALS tutorials at tayo ngayon ay nasa Module 6 na at huling bahagi na ito ng ating Phase B Life Skills Module Series sa ating Learners Packet. Ang title ng ating module ay Rights and Responsibilities of Workers and Employers. Ang module na ito ay under sa Learning Strand 4 o LS4 at maaari mo na itong isulat sa iyong page 9 Record of Module Use. Ang Module 6 ay kasunod ng Module 5 kung saan pinag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng hazard sa ating pinagtatrabahuhan. Pero ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa at ng mga employer na rin. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin muna na nasagutan na ang pre-test at learner's reflection sa iyong learner's packet. Kung nasagutan mo na ang mga ito, magpatuloy na tayo sa next slide. Sabi nga sa kasabihan, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Every right implies a responsibility. Sabi nga ng isang superhero, with great power comes great responsibility. Hindi lang puro palaging karapatan ang meron tayo. Kaakibat ng mga karapatan na to na pinagkakaloob sa atin, ay meron itong kaakibat o kasama na responsibilidad. Ibig sabihin, para ma-enjoy mo at ma-avail mo ang karapatan na yan, meron ka rin mga kailangang gawin na responsibilidad. Session 1, Understanding Rights and Responsibilities. What are your rights and responsibilities? Ano-ano nga ba ang iyong mga karapatan at ano-ano ang iyong mga responsibilidad? Pag-usapan muna natin ang tungkol sa karapatan ng bawat mamamayan o bawat tao. Meron tayong tinatawag na human rights. Now, human rights are rights we have simply because we exist as human beings. They are not granted by any state. These universal rights are inherent to us all, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. So, ang human rights ay pagkapanganak natin agad tayo na meron nito dahil tayo ay tao. Above all creatures dito sa earth, ang tao ang pinaka-rational, sabi nga, no? Tayo. Yun ang nagiging definition ng pagiging tao natin. At dahil tao tayo, meron tayong pantay-pantay na karapatan, ano? At ito ang mga human rights na yan. Number 1 is right to education o pagkakaroon ng karapatan sa edukasyon. You have the right to go to school and everyone should go to school. Kaya nga, karamihan sa mga schools natin ngayon ay nag-offer ng free education katulad na lang ng alternative learning system dahil bawat tao at bawat mamamayan ay may karapatan na mag-aral. Number 2, right to protection. The government of your country should protect you and the members of your family. Kaya nga meron tayong mga pulis, sundalo, mga navy para mag-protect sa atin, sa kalayaan natin at sa mga karapatan natin. Tungkulin ng ating government na protektahan tayo at ang miyembro ng ating pamilya. Number 3, right to healthcare. Right to access healthcare and hospitals. Karapatan na magkaroon ng access sa serbisyong pagamutan at mga ospital, kaya nga kahit sa ang ospital ka pumunta, ikaw ay asikasuhin at gagamutin nila dahil tayo ay may karapatan sa healthcare. Number 4, right to religion. You have the right to profess your religion freely, to change it, and to practice it. Meron tayong karapatan na pumili ng ating magiging relihiyon at paniniwala at pwede rin natin itong palitan kung tayo ay nakapag-isip-isip. At pwede rin natin itong i-practice nang hindi tayo binabawalan dahil meron tayong karapatan na pumili ng ating relihiyon. Number 5, right to vote. Right to take part in conduct of public affairs including right to vote and stand for election. May karapatan tayo na bumoto, lalo na ngayon malapit na naman ang eleksyon. May karapatan tayo na bumoto at pumili ng ating iboboto at may karapatan din tayo na tumakbo o mahalal sa eleksyon. Number 6, right to work. To be free to choose your work
to get salary which allows you to support your family. May karapatan tayo na magkaroon ng trabaho at pumili ng magiging trabaho natin at pumili din ng akmang sahod para sa pangangailangan natin para masuportahan natin ang mga ating pamilya. Walang pwedeng pumilit sa atin sa isang trabaho na hindi natin gusto at ayaw natin gawin. Number 7, right to own a house. You have the right to own things and nobody has the right to take this from you. Meron tayong karapatan na magmay-ari ng mga bagay na ating pinaghirapan at pinag-ipunan. Number 8, right food. You have the right to have whatever you need so that you and your family do not fall ill or hungry. May karapatan tayo na bilhin at makuha ang mga bagay na kailangan natin upang hindi magkasakit at hindi magutom. Ngayon ay maaari na natin sagutan ang ating Activity 6.1 Human Rights sa page 81 ng ating Learner's Packet. Makikita dyan ang isang semantic diagram ng human rights. Meron tayong 8 dito. Balikan ang ating discussion sa mga naunang slide at isulat dito kung ano ang makikita sa larawan. Katulad ng number 1, right to education. Ito naman ang number 2, number 3, hanggang number 8. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ang Activity 6.1 Human Rights sa page 81 ng iyong Learner's Packet. Kung tapos mo ng sagutan ito, magpatuloy na tayo sa next slide. Pag-usapan naman natin ang Universal Declaration of Human Rights. Ito ay mga karapatang pantao o human rights na kinikilala at sinusunod saan mang panig ng mundo. Kumbaga, kahit nasa ang bansa ka, ay kinikilala ang karapatang pantao ng mga ito. Number 1. When children are born, they are free and each should be treated in the same way. Bawat pinapanganak na tao ay dapat malaya at hindi siya pag-aari ng kahit sino man. Number 2. Everyone can claim the following rights despite a different sex, a different skin color, speaking a different language, in another religion. Ang mga rights na pag-aaralan natin hanggang number 30 sa Universal Declaration of Human Rights ay maaaring i-claim o i-avail ng kahit sino regardless kahit taga saan siya, anuman ang lengguwahe niya, anuman ang religion niya, anuman ang kasarian niya, kasama siya dito sa Universal Declaration of Human Rights. Number 3, you have the right to live and to live in freedom and safety. Mayroon tayong karapatan na mabuhay kaya napakalaking krimen ang pagpatay o pagkuha ng buhay ng iba. Kaya tayo ay pantay-pantay na may karapatan na mabuhay ng payapa, malaya, at ligtas. Number 4, nobody has the right to treat you as his or her slave and you should not make anyone your slave. Wala dapat sino man sa atin ang maging alipin at hindi rin tayo pwedeng kumuha ng isang alipin. Number 5, nobody has the right to torture you. Kahit ano pa ang ginawa mong kasalanan, walang sino man ang pwedeng mag-torture sa'yo o saktan ka. Number 6, you should be legally protected in the same way everywhere and like everyone else. Maging saan ka man pumunta, saan man panig ng iyong bansa o sa ibang bansa man yan, saan man panig ng mundo, ikaw ay dapat protektahan at legally protected ka dito sa mga karapatan mo bilang tao. Number 7, the law is the same for everyone. It should be applied in the same way to all. Ang batas ay pantay-pantay sa lahat dapat. Sabi nga, ang batas ay wala dapat kinikilingan. Pantay-pantay tayo sa mata ng batas. Number 8, you should be able to ask for legal help when the rights your country grants you are not respected. Kung nagkataon na ang iyong bansa ay hindi kinikilala ang karapatan mo bilang tao, maaari kang humingi ng tulong sa ibang bansa o sa ibang organization para tulungan kang kilalanin ang iyong human rights. Number 9, nobody has the right to put you in prison, to keep you there, or to send you away from your country unjustly or without good reason. Kung ikaw ay wala namang ginagawang kasalanan o wala ka namang pagkakasala, walang sino man ang may karapatan na ikaw ilagay sa piitan o sa kulungan. Maliban na lang kung meron kang ginawang krimen na nilabag mo ang batas, pwede kang ikulong. Number 10, if you go on trial, this should be done in public. The people who try you should not let themselves be influenced by others. Kung naman ikaw ay nililitis, dapat ay ginagawa ito sa public o dapat ay nakikita ng ibang tao. Kaya nga ang mga trial sa korte ay in public. Kumbaga, pwede kang pumasok sa mga paglilitis at i-witness kung ano yung nangyayari doon because the trial should be made in public.
Number 11, you should be considered innocent until it can be proved that you are guilty. If you are accused of a crime, you should always have the right to defend yourself. Sabi nga nila, innocent until proven guilty. So, ibig sabihin, habang dinidinig ang kaso, nililitis ang kaso, ang suspect, kaya nga tinatawag siyang suspect, ay hindi pa naman kinoconsider talaga na kriminal. Dahil nga hanggat hindi pa napapatunayan ng korte na ikaw ay guilty, ikaw ay inosente sa mata ng batas. At meron kang karapatan na ipagtanggol lang yung sarili, kaya nga nagkakaloob ang ating bansa ng libreng abogado para ipagtanggol lang yung karapatan. Number 12, you have the right to ask to be protected if someone tries to harm you in good name, enter your house, open your letters, or bother you or your family without a good reason. Yun nga, kaya kapag meron nananakit sa atin o merong pumasok sa bahay natin or may nag-invade ng privacy natin or may nanakit sa atin, pwede tayong tumawag ng pulis o ng otoridad para i-report ito. Dahil karapatan natin na tayo ay protektahan ng ating bansa. Number 13, you have the right to come and go as you wish within your country. Pwede kang pumunta sa kahit saang parte ng iyong bansa at pati sa ibang bansa sa kung kailan mo gusto. Meron kang karapatan na pumunta sa mga iba't ibang lugar nang hindi ka pinagbabawalan. Maliban na lamang kung merong national emergency o national security, katulad ng nangyayari ngayon sa pandemic na nagkakaroon ng mga lockdown na tinatawag. Number 14, if someone hurts you, you have the right to go to another country and ask it to protect you. You lose this right if you have killed someone and if you yourself do not respect what is written here. So, kapag ikaw ay nasa ibang bansa o nasa ibang lugar at merong nanakit sa'yo, maaari kang pumunta sa kinauukulan o sa mga authority para ikaw ay i-protect nila o protektahan nila. Liban na lang kung ikaw ay merong pinatay o meron kang ginawang paglabag sa batas o mismo ikaw ay hindi mo nire-respeto ang mga pinag-aaralan o dinidiscuss natin ngayon na human rights. Number 15, you have the right to belong to a country and nobody can prevent you without a good reason from belonging to a country if you wish. So may karapatan ka din na pumunta sa isang bansa at maging citizen o mamamayan ng bansa na yon. Kaya nga, merong mga kababayan tayo na nagiging citizen sa ibang bansa at meron din mga dayuhan o foreigners na nagiging citizen na sa Pilipinas dahil meron din tayong karapatan na maging mamamayan ng isang bansa. Number 16, as soon as a person is legally entitled, he or she has the right to marry and have a family. Kapag ikaw ay nasa legal age na, in our case, dito sa Pilipinas ay 18 years old, meron ka ng karapatan na mag-asawa at bumuo ng sarili mong pamilya. Number 17, the government of your country should protect you and the members of your family. Nagbanggit na natin to kanina sa basic human rights na diniscuss natin. Kaya nga meron tayong Army, Police, Navy at AFP. Ayan, dahil merong responsibility ang ating government na tayo ay protektahan at gawing ligtas pati na ang miyembro ng ating pamilya. Number 18, you have the right to own things and nobody has the right to take this from you without a good reason. Meron tayong karapatan na mag-ipon at magmay-ari ng mga bagay na ari-arian at walang sino man ang pwedeng kumuha nun nang walang magandang dahilan. Even ang government natin, kung gagamitin yan o tatamaan yan ng project, halimbawa yung bahay mo, nabili mo yan at doon ka nakatira at nataon naman na madadaanan siya ng papagawang daan, babayaran ka ng government para sa iyong property. Number 19, you have the right to profess your religion freely, to change it, and to practice it. Tulad ng nag-discuss din natin kanina, meron tayong karapatan na pumili ng ating paniniwala at ng ating relihiyon. Number 20, you have the right to think what you want, to say what you like, and nobody should forbid you from doing so. Meron tayong tinatawag na freedom of speech and freedom of expression. Maaari nating i-express at sabihin ang ating opinion patungkol sa mga issue at sa mga bagay-bagay at walang pwedeng bumawal o pumigil sa atin na gawin nyo. Number 21, you have the right to organize peaceful meetings or to take part in meetings in a peaceful way. Pwede tayong gumawa ng ating mga meeting. Ibang usapan naman yung sa rally kasi hindi na siya peaceful. Again, ang nakalagay dito, to have a peaceful meeting. So, pwede tayong makipag-meeting
sa mga kasama natin, sa mga katulad natin ng paniniwala, sa mga katulad natin ng interes na peaceful, no? Kapag hindi siya peaceful, syempre, pwedeng hulihin, pwedeng ipatigil yung meetings na yan. Number 22, the society in which you live should help you to develop and to make the most of all the advantages, example of culture, work, social welfare, which are offered to you. Ang ating gobyerno ay pinipilit na magkaroon ng mga opportunity para sa atin tayo ay mag-evolve at tayo ay mag-grow. Kaya meron tayong mga schools, meron tayong mga art centers, meron tayong mga cultural centers na pwedeng magkaroon at bigyan tayo ng opportunity na improve ang ating sarili. Number 23, you have the right to work, to be free to choose your work, to get a salary which allows you to support your family. Katulad ng napag-usapan natin kanina, meron tayong karapatan na pumili ng ating magiging trabaho at pumili ng sahod na nararapat upang masupport natin ang ating family. Hindi tayo pwedeng pilitin na magtrabaho at bigyan lang ng konting sweldo na hindi sasapat para sa pamilya natin. Kapag ganoon, meron tayong karapatan na mag-resign o umalis sa trabaho na yon anytime. 24. Each workday should not be too long since everyone has the right to rest and should be able to take regular paid holidays. Ang tao ay napapagod, syempre dapat lahat tayo ay may karapatan din na magpahinga. Kaya dapat ang bawat workday ay hindi masyado mahaba para meron pa rin tayong pahinga. Mamaya pag-uusapan natin kung gaano ba katagal dapat ang workday o ang oras ng trabaho sa bawat araw. Number 25. You have the right to have whatever you need so that you and your family do not fall ill or go hungry. Kaya nga, meron pa rin mga groceries, pwede ka mamili anytime, open yan, at meron din mga binibigay na sabi nga ayuda ang ating government para hindi maggutom ang ating family. Number 26, you have the right to go to school and everyone should go to school. Ito yung right to education na pinag-uusapan natin kanina. Lahat ay may karapatan na mag-aral at matuto. Karamihan naman sa mga schools natin ngayon sa Pilipinas ay nag-o-offer ng free education. Kaya nandito rin ang alternative learning system. Number 27, you have the right to share in your community's arts and sciences and any good they do. Meron din tayong karapatan i-express ang ating pagiging creative. Kaya meron tayong mga cultural and art centers na nag-exhibit ng mga artworks natin. Pwede natin tingnan ang mga nagagawang arts ng ating mga kababayan kasama sa community at pwede rin tayong showcase ng ating mga art project. Number 28. So that your rights will be respected, there must be an order which can protect them. This order should be local and worldwide. Karamihan naman sa mga bansa na moderno ay ina-adapt ang Universal Declaration of Human Rights. Meron pa rin kasing mga bansa na talamak pa rin ang pang-aabuso. So, dapat maging aware din tayo kung ang bansa ba natin ay nakikiisa sa pagkilala ng Universal Declaration of Human Rights. Fortunately, ay kasama ang Pilipinas sa mga bansang kumikilala ng Universal Declaration of Human Rights. Number 29. You have duties towards the community within which your personality can only fully develop. Kaakibat ng mga karapatan na napag-aaralan natin ay meron din tayong mga duty o mga responsibility para sa ating community at para sa ating bansa. Katulad na lamang ng simpleng paggalang sa watawat, meron tayong mga pananagutan sa ating bansa kung paano natin pangangalagaan ang ating kapaligiran at paano maging mabuting mamamayan. And number 30. In all parts of the world, no society, no human being should take it upon her or himself to act in such a way as to destroy the rights which you have just been reading about. Saan ka man pumunta, saan man panig ng mundo, walang sino man ang maaari lumabag o umabuso sa mga karapatan mo na binasa natin o diniscuss natin dito sa Universal Declaration of Human Rights. Pag-usapan naman natin ang pinagkakaiba ng right and responsibility. Ang right is anything that is due to a person by law or by tradition. Ito yung parang karapatan natin. Ang responsibility naman is a duty or obligation, something for which one is accountable. Ang responsibility naman, sa madaling salita ay responsibilidad, ay pananagutan o obligasyon natin na kailangan nating gampanan. At katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina, every right comes with responsibility. Bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Example,
the right to education comes with responsibility to study well. Meron kang karapatan na mag-aral kaya pinag-aaral ka ng iyong mga magulang, pero meron kang responsibilidad na mag-aral naman ng mabuti. Kaakibat yan ng iyong karapatan na mag-aral. Example ba dyan, the right to clean water comes with responsibility to take care of the environment. Para naman maka-enjoy tayo ng malinis na tubig, pananagutan natin na pangalagaan ang ating kapaligiran. Example number 3, the right to the government protecting you comes with the responsibility of following the laws of your country. Para ma-avail natin at ma-enjoy natin ang karapatan na protektahan tayo ng ating gobyerno, ay kailangan natin sundin ang mga batas na nakasaad sa ating bansa. Ngayon ay maaari natin sagutan ang activity 6.3, rights or responsibilities at work. Ang kailangan lang natin gawin ay basahin ang mga activity na nandito sa baba. Ngayon ay i-check mo lang kung right siya or responsibility. Halimbawa, receive fair pay at the correct time. Karapatan ba siya o pananagutan? Ito ay karapatan. So, lalagyan natin siya ng check. So, kapag siya ay karapatan mo, i-check mo. Kapag naman siya ay pananagutan mo o kailangan mong gawin, i-check naman natin sa responsibility. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ng activity 6.3, rights or responsibilities at work. Kung tapos mo nang sagutan ang activity na ito, magpatuloy na tayo sa next slide. Sagutan naman natin ngayon ang activity 6.4, responsibilities of the employer and the worker. Sa page 85 ng yung learner's packet. Kailangan lang natin basahin ang mga responsibilities na nakalagay dito at kailangan mong mag-decide kung ito ba ay responsibility o pananagutan ng worker o ng manggagawa o ng employer. Halimbawa, to make a work agreement with the employee, agreeing on conditions, time, and place. Ito ba ay pananagutan ng worker o ng employer? Ito ay pananagutan ng employer. Kaya ilalagay natin na E for employer. Kung ito naman ay dapat gawin o pananagutan o responsibilidad ng manggagawa o worker, ilalagay naman natin ay W. Basahin ang mga responsibilidad na matatagpuan sa 6.4, responsibilities of employer and worker sa page 85 at piliin kung ito ay responsibilidad ng employer o ng worker. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ng activity. Kung tapos mo nang sagutan ng activity, magpatuloy na tayo sa next slide. Session 2, Rights and Responsibilities under the Labor Code of the Philippines. Ito ang mailan sa mga batas na dapat kang maging familiar at dapat mong tandaan upang malaman mo ang iyong karapatan sa lugar na pinagtatrabahuhan. Provisions under the Labor Code of the Philippines. Article 83, Normal Hours of Work. The normal hours of work of any employee shall not exceed 8 hours a day. Ang normal na trabaho ng isang manggagawa ay dapat 8 hours lang kada araw. Article 87, Overtime Work. Work may be performed beyond 8 hours a day provided that the employee is paid for the overtime work, an additional compensation equivalent to his regular wage, plus at least 25% thereof. Kung di may iwasan, kaya may tinatawag tayong overtime pay, dapat bayad ito ng tama. So sa overtime, pwede naman lumampas ng 8 hours per day, depende kung pumayag ang worker o ang manggagawa. At dapat siya ay bayad sa kanyang regular wage o sa kanyang regular na sahod. Plus, at meron siyang 25% increase sa overtime na yan. Article 139, Minimum Employable Age. No child below 15 years old of age shall be employed, except when he works directly under the sole responsibility of his parents or guardian, and his employment does not in any way interfere with his schooling. Bawal magtrabaho ang mga bata na mababa sa 15 years old. So 15 years old pababa yun. So yung mga tinatawag na child labor, no? Pero pwede silang magtrabaho kung merong consent at merong supervision ng kanilang mga magulang. So halimbawa, meron silang family business at tumutulong sila doon, pwede. At dapat hindi nakaka-interfere o nakakasagabal sa kanyang pag-aaral ang kanyang pagtatrabaho. Article 92, When employer may require work on a rest day.
The employer may require his employees to work on any day. Maaaring may mga pagkakataon na kailangan talagang magtrabaho kahit pa sa rest day. Kasi meron din karapatan ng mga manggagawa na magkaroon ng isang araw na pahinga o yung tinatawag nating day off. Pero may time din na kahit day off mo, pag emergency o kailangan na kailangan talaga, merong karapatan ng iyong employer na papuntahin ka o papasukin ka sa trabaho. Especially dun sa mga trabaho na hindi pwedeng huminto ang operations. Article 211, Declaration of Policy. It is the policy of the state to ensure the participation of workers in decision and policy-making processes affecting their rights, duties, and welfare. Dito napapaloob na dapat kasama ang mga manggagawa sa pagdedesisyon kung meron man mababago o merong mga changes sa company. Halimbawa ay ang pagbabawas ng mga tao, di kaya pagbaba ng sweldo o kaya ay pag-renovate ng lugar na pinagtatrabuhan or mare-reassign sila, no? So dapat bawat desisyon sa kumpanya ay dapat may representative ang mga manggagawa. So dapat kabilang sila sa pagdedesisyon kung meron man malaking desisyon na mangyayari sa kumpanya. Article 95, Right to Service Incentive Leave. Every employee who has rendered at least 1 year of service shall be entitled to a yearly service incentive leave of 5 days with pay. So kapag ikaw ay isang regular employee na o 1 year ka nang nagtatrabaho sa isang kumpanya, ikaw ay automatic na merong service incentive leave na 5 days per year yan with pay. So meron kang vacation leave na tinatawag. Pag-usapan naman natin ang Republic Act number 7877 o Anti-Sexual Harassment Act. The law provides protection to individuals from all forms of sexual harassment in an employment, education, or training environment. Ang sexual harassment kasi is committed by any person in work-related environment who has authority or influence over the affected individual and who demands any sexual favor from that individual regardless of whether or not the demand is accepted. Ang sexual harassment ay madalas nangyayari sa mga workplaces. Halimbawa, yung sabi ng boss, pagbigyan mo lang ako, ipopromote kita. So, may kapalit ang promotion mo. Kung gusto mong manatili sa trabaho, pumayag ka sa gusto ko. So, sexual harassment ang tawag dyan. Kapag ang hinaharas siya ng authority sa kanya o yung mas mataas sa kanya. No? So, halimbawa, yung manager, yan. So, pwedeng mangyari kasi, nangyayari talaga yan sa mga workplaces. So, merong batas na pumoprotekta, babae man yan o lalaki. Ito yung RA number 7877 o Anti-Sexual Harassment. Article 162, Safety and Health Standards. Mandatory occupational safety and health standards to eliminate or reduce occupational safety and health hazards in all workplaces. Karapatan natin na maging ligtas sa ating lugar trabahuhan, kaya ang bawat workplaces o mga lugar trabahuhan ay dapat sumusunod sa Article 162. So dapat sila ay may fire permit, meron silang sanitation permit para ang mga employee maging ang mga customers ay ligtas. DOLE's Occupational Safety and Health Standards o ang tinatawag na OSHS 1989. Napapaloob dito that employers should provide a place for employment safe from hazard. Employers should give complete job safety instructions to workers. Employers should use only approved devices and equipment in the workplace. Dapat dito sa OSHS 1989, ang mga employers o mga company ay dapat nagpo-provide ng training at instructions sa kanilang mga employee bago sumabak sa pagtatrabaho, lalo na dun sa mga trabaho na nangangailangan ng pag-ooperate ng mga machineries. So, katulad na sa mga BPO o call center, bago sila sumabak sa trabaho, di ba, nagte-training muna sila. So, sa mga factory worker, bago sila mag-operate ng machine, kailangan ay nabigyan muna sila ng instruction at sila ay nag-training muna. Ganon ang napapaloob sa batas na to na DOLE's Occupational Safety and Health Standards, also known as OSHS 1989. Ngayon ay maaari na natin sagutan ang Let's Apply activity sa page 86 ng iyong learner's packet. Meron ditong mga senaryo, babasahin natin ang senaryo at isusulat natin dito kung anong batas ang na-violate o nalabag. So sa scenario 1, sabi niya, Melanie has been hired to work as an office assistant for a new business in Zamboanga. So after being on the job for about a month, one day her supervisor told her that if she would spend the night with him,
he would make sure she will be promoted. So dito nakikita natin na si Melanie sa isang pasok siya sa isang company at inoferan siya ng kanyang boss na kapag pagbibigyan lang siya, siguradong mapopromote siya. Ngayon, balikan mo ang discussion natin dun sa ating Labor Code of the Philippines at tignan mo kung anong batas ang nalabag sa situation o sa scenario na ito. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ang iyong Let's Apply activity sa page 86 ng Learner's Packet. Kung nasagot mo na ang iyong activity, magpatuloy na tayo sa next slide. Sagutan na rin natin ang activity 6.3.1 Labor Code of the Philippines sa page 87. Dito naman ay complete lang natin ang table sa baba. Binigyan na kita ng example sa una. So halimbawa, Article 83, ang title niya, Normal Hours of Work. Ang statement na napapaloob doon, the normal hours of work shall not exceed 8 hours a day. So ayan, kumpletuhin ang table na makikita sa page 87 ng yung Learner's Packet. At ayan, natapos na natin ang ating Module 6 sa ating Life Skills series ng Phase B ng ating Learner's Packet. Bago natin tuluyan iwanan ang Module 6, siguraduhin muna na nasagutan na ang post-test at summative test sa iyong Learner's Packet. At binabati kita sa pagtatapos mo ng Module 6. Ito na ang huli sa module ng Life Skills series natin. Maraming salamat sa pagtangkilik ng ating video tutorial. Maasa ako na meron kang natutunan sa ating Phase B ng Learner's Packet. Magkikita-kita ulit tayo sa Phase C para sa mga learning strands na ating pag-aaralan sa Alternative Learning System. Muli, ako si Sir Ral at hanggang sa susunod na tutorial.